Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang pinagpalang araw po at isang araw din na punong-puno ng kagalakan at kalakasan na galing sa ating Panginoon ang sumabawat isa sa atin. Maging sa inyong pong mga tahanan o saan man ang kinaroroonan nyo ngayon, salamat sa Diyos. Ngayon ay binigyan tayo muli ng pagkakataon na mapagbulayan o masulyapan ang kanyang salita na siyang tunay na pinagmumulan ng araw-araw na pagpapala. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin sandali. Panginoon, marami pong salamat sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Damang-dama po namin, Lord, ang mga biyaya mong dumadaloy sa aming buhay. Sa tuwing kami lumalapit sa iyo, kayo po ay patuloy na nagpaparanas, Panginoon, sa amin ng iyong kabutihan. Maging sa araw na ito, dalangin po namin ang pagpapalang espiritual, O Diyos, na ihahatid po sa amin ninyo po, banal na Espiritong mahal. Salamat po, Ama, sa pinagpalang buong maghapon na ito na aming sinisimulan sa salita ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen, amen. So, ang akin pong ibabahagi ngayon sa araw na ito ay napakaganda. Dahil alam kong napakarami sa ating mga Pilipino, ang talagang sabi nga po ay merong katangian nito po, yung talagang mayroong taglay na kasipagan, at makikita natin yan sa ating mga kultura, bilang mga Pilipino. Meron po tayong tinatawag na bayanihan, yan, pinapakita natin talagang tayo ay handang lumakad, ng karagdagang sigla, sipag at pagtulong, dahil yan nga po ay isa sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Sinasabi po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 5, talatang 41, ang sino mang pumilit sa iyo na lumakad ng 1 milya ay lumakad ka na kasama niya ng 2. Okay. So, sa wikang Ingles, if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles, no? Ito po yung napakagandang prinsipyo na talaga nakita kong may malaking pagpapala. Kung willing tayo na gawin ang sinasabi pong pagpapalakas ng ating spiritual na buhay tungkol sa talatang ito. Okay? So, sa pagkain, kapag tayo ay gutom, minsan sinasabi natin, tama po ba? Extra rice, please. Alam niyo po, marami pong kainan nag-o-offer ngayon ng ganyan, extra rice. Kaya tayo rin po mga mananampalataya, no? Dahil kulang nga yung isa, minsan humihingi tayo ng karagdagan. Kaya ganun din sa pananampalataya, hindi sapat na gawin lang ang minimum. Minsan tayo mga mananampalataya kasi nasanay na lang po sa ganun, no? Kung ano yung parang routine kahit sa ating mga ginagawa araw-araw. Hindi na ho tayo nagnanais, no? O nagtatangka na lagpasan pa yung ating nagawa. To walk an extra mile or to do, no, a task an extra mile. At sa ganung bagay po pala, may malaking pagpapala na makakarating sa atin. Okay, ang extra mile na tinutukoy po sa salita ng Diyos, sa sagisa, ay sagisag lang pagsunod at pagpapakumbaba. Alam niyo po kasi nung panahon ng mga Romano, ang mga Hudyo po ay nire-require nilang maging tagadala ng kanilang bag, sa gamit nila sa pakikipagdigma. So yung sundalo ay naglalakad, kasunod yung tagadala niya ng gamit, at talagang mabigat po yun. Pero kaya ang Panginoong Hesukristo, binigyan niya ng instruction ang kanyang mga tinuturuan ng kanyang mga disipulo ng panahon na yan. Sige, kapag kayo'y kanilang niyaya na magbuhat, samahan niyo pa sila hanggang sa 2. So, huwag magre-reklamo. Yan po yung isang prinsipyo ng extra mile. Kapag tayo may pinagagawa sa atin, sa tingin natin, nagawa naman na natin, pero nais pang madagdagan. So, yung extra mile tinatawag, dapat wala po tayong reklamo. At alam niyo po, may pagpapala po sa bagay na yan. Okay? So, ang unang milya ay tungkulin. Ngunit ang 2 ay kusang loob na ng sakripisyo. So, yun nga po, yung nais parating sa atin. Ngayon, madalas po kasi, doon lang tayo sa minimum. 8 hours na akong nagtrabaho, tama na to, hindi ko na to dadagdagan. Pero alam niyo po, may blessing sa extra mile. Kapag may iniutos sa atin na ipapagawa,
Talagang minsan kailangan yung sakripisyo. Ano po? So kasi may bunga po yan sa ating buhay. Kasi pagpapala ng Diyos. Kaya sabi po sa Luke 6:38, magbibigay kayo at kayo bibigyan. Kaya walang nasasayang po sa pagpapagal natin sa Panginoon, sabi po sa kanyang salita. Kaya pag meron pong pinagagawa ang Lord, naku po, talagang ibigay natin hanggang yung susunod pang kakayahan na magagawa natin. No? Sumunod tayo sa ating Panginoon. So, alam niyo po, kung sa kanin, natutuwa tayo, di ba, pag binibigyan tayo ng extra rice. Ano pa kaya ang Panginoon? Kung magbibigay tayo ng extra service, ng extra love, ng extra obedience, sa Kanya, naku po, talagang, ako pinaniniwala, ang Diyos talaga'y tuwang-tuwang pagpalain. Kaya sabi niya po sa Isaiah, di ba, if anyone is willing and obedient, he shall eat the good of the land. Sila po makakatanggap ng pinakamainam na pagpapala. Okay? So mga kapatid, huwag tayong makontento sa isang subo lang, sa pananampalataya o isang milya lang sa pagsunod. Kung nais natin ng extra blessing, dapat handa tayong magbigay ng extra effort. Yan po, napakagandang nais ihatid sa atin ngayong araw na ito. So extra rice, extra miles para sa kalwalatian ng Diyos. Ganda po natin, the first mile is duty. Okay, the second mile is sacrifice na po yan. Okay? So, hindi na tayo titigil ngayon pati sa prayer. Kailangan minimum. No? Hindi, dapat naman talagang ibuhos natin ang ating damdamin, kalooban sa Panginoon at nang masunod natin yung kalooban niya. So, minimal service, so minimal love. So, kaya nga, second mile, devotion na yan. Po, love in action na po ang tawag dyan. The second mile is voluntary, done out of grace, not compulsion. Hindi ka pinipilit, pero Lord, hanggat kailangan mo rin naman akong gumawa, ako'y magpapatuloy. Dahil yan ang nais kong gawing paglilingkod sa iyong kaharian. So, ano ba yung mga ibang example? Forgiving again. Yan ang extra mile. Nagpatawad ka na, may ginawa uling hindi maganda. Again, you can still forgive. Extra mile. Serving God when tired. Kahit pagod na tayo, tiyo ba? Yung mga taong may taglay na ganitong katangian, to do the extra mile, kahit pagod. Kung may magagawa, gagawa pa rin. Okay? Nagmamahal, kahit hindi binabalikan din ng pag-ibig, patuloy pa rin. Nauunaw at nagmamahal. O extra prayer for someone. Lagi natin isinasama yung mga mahal natin sa buhay dito. So, visiting one more family. Yan, maganda po rin yan. Po, talagang pag nangusap ang Banal Espiritu sa atin, kahit medyo mahirap puntahan, malayong puntahan, pupuntahan natin dahil sinabi ng Panginoon. That's an extra mile. So, pagbibigay ng may tutulong natin sa mga misyon, lalong-lalo na po sa ating simbahan na kinabibilangan. Mahalaga po yan, yung ating naibibigay na ating offering, extra mile kung mabibigay mo pa. Kaya sabi nga, meron po tayong love offering aside dun sa ating mga tithes at kung ano-ano pa. Purihin ng Diyos. So staying longer to serve. No? Minsan talaga, kailangan din po sa mga gawain natin, no? Kailangan yung panahon natin ay nandun pa rin para kung may maitutulong pa tayo. So yan po yung mga bagay na nais ng Panginoon sa ating mga Kristiyano. So first mile is requirement. Yung mga require natin gawin, ginagawa po natin yan at dapat nating sundin ng Panginoon. So, yung challenge, will you be a first mile Christian? No, not doing the minimum. Hindi puro minimal lang yung ginagawa natin. Hanggang dito lang ako. Sa kanila na yan. Pero sa ating pong mga Kristiyanong pinagpapala ng Diyos, handang tumugon sa pagkakatawag, sa pagsiservisyo, kahit may kaakibat na sakripisyo. Yan po sa araw na ito, ang hatid ng salita ng Diyos sa atin sa Matthew chapter 5, verse 41. Kaya tayo naniniwala man nakikinig ngayon ay mga extra mile Christian. Ano po? At makikita natin sa mga darating na araw. Paglago ng ministeryo, paglago ng ating spiritual na buhay, at gayon din na yung anointing ni Lord ay mas lalo niyang pasisiglahin at lalong palalakasin sa ating mga buhay. Kaya tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa araw na ito na kami po muli ay binigyan mo ng pagpapala ng iyong salita tungkol sa aming tungkuling mga Kristiyano na magpatuloy na may karagdagang siglat lakas sa paglilingkod sa iyo una, sa lahat, Panginoon, at gayon din sa aming kapwa. Kaya alam naman po namin sa lahat ng mga bagay na ito, nakalaan na ang extra blessing sa bawat isa sa nakikinig ngayon
na magpapatuloy at gagawin ng kalooban mo ayon sa tinuturo mo ngayon. Lord, dalangin ko rin yung mga panalangin ng bawat isa. Alam po namin, Panginoon, magagawa namin mga extra mile walk as a Christian. Kung kami naman po, Panginoon, ay inihahanda mo physically, spiritually, emotionally, financially, Lord. Hallelujah! Salamat po sa lahat ng mga pagpapalang bukas sa amin at binubuksan din namin ang aming buhay para sa iyo, Diyos. Salamat po, Ama. Purihin at luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ng aming tagapagligtas na Panginoon Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you po hanggang sa pagkakataong sa susunod na muli. Shalom!